Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga gusto at nagbalak ng trabaho dito nga sa Canada, itong mga job seekers na nagnais ng opportunity dito sa Canada. Sana po itong ating video ay makapagbigay man lang gabay kung paano ba maghanap ng trabaho opportunity sa Canada. At ito ating pag-usapan ngayon ay napakaganda dahil ito po ay mga legit agency. Saan ba kayo pupunta upang makakuha kayo ng mga legit agency? Napakarami po tayong mga agency dyan sa Pilipinas. Subalit, depende po yan sa inyong mga hinahanap ng mga trabaho. Dahil may mga agency tayo dyan sa Pilipinas na hindi sila pwedeng caregiver, walang mga ganyan. So, mga production worker, depende lang. But again, sinasabi sa inyo, depende lang po. But bago pa ako mag-continue sa ating pag-usapan natin ngayon, ay sinasabi ko lang na ako po ay walang connection sa mga agency sa Pilipinas. Ako po ay isang vlogger lang. Ang aking Facebook na Noy Tips Vlog, wala po akong Facebook Messenger na makipag-usap sa inyo o makipag-chat sa inyo dahil wala po akong messenger. Okay? Linawin ko lang po yan sa inyo. Dahil marami po ako narinig na nag-PPM sila doon sa Noy Tips Vlog at may nagsumasagot. And again, sinasabi sa inyo, hindi po ako yan dahil wala po akong Facebook Messenger. At wala po akong connection sa mga agency. Subalit ito po ay gabay lang sa inyong paghahanap at trabaho dito nga sa Canada. So, ayan, sabi ko sa inyo, mayroon tayong mga agency sa Pilipinas at ito po ay walang mga placement fee. Wala po kayong bayarang placement fee dahil ang Canada ay pinagbawal ang placement fee. Nasa batas po yan. Subalit, ang ating mga expenses dito, siguro may mga kaubayan tayo nakarating dito bilang isang mga taga-haircut, mga hairstylist. Sila po ay, ang ginastos sila, mga 70,000 yata or less pa niyan. Subalit, again, sinasabi sa inyo, mag-ingat po kayo sa mga nanghihingi ng pera sa inyo dahil marami po talaga silang mga taong walang mga buto. Itong mga taong hindi marunong makipaglaban ng patas. Kaya nga sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo sa inyong mga paghahanap ng trabaho, yung ating mga kabayan dyan sa Middle East na nagsasabi kayo, mayroong mga agency din dito. But again, mag-ingat kayo dahil pagkatapos yung bayaran sila po yung nagkandawala. Okay? Mag-ingat lang. Yung ating kabayan dyan sa Hong Kong, mag-ingat din kayo dahil marami din talaga dyan. Okay? So, but again, tuloy-tuloy nyo lang yung paghahanap ng mga trabaho. Meron tayong trabaho na pwede kayong pumunta sa Canadian website, yung Job Bank. Pwede kayong maghanap ng mga trabaho dyan. Pwede kayong pumunta sa Indeed dahil marami din trabaho dyan. Talagang sipag at syaga. At itong mga ina-advise ko sa inyo na ayusin ang inyong mga resume kung kayo man ay maghanap ng mga trabaho or mag-apply ng trabaho dito sa Canada. Dahil ang labanan dito ay ang inyong mga qualification, ang inyong resume. Ang resume ay magre-represent sa sarili natin doon sa mga kumpanya sa pamamagitan ng ating resume. Kaya nga sinasabi sa inyo lagi na ayusin pagsulat ng inyong mga resume upang ma-attract ang mga employer sa inyong mga pamamagitan ng inyong resume. Same din dito sa mga agency sa Pilipinas. Ang mga agency sa Pilipinas, nagre-respond sila sa mga taong qualify sa trabaho. Kung kayo man ay hindi qualify sa mga trabaho, huwag kayong magsayang ng oras nyo mag-apply tapos wala. Dahil dito nga sa Job Bank, marami din nagsasabi kayo, ang dami ko nang sinindan na mga resume, wala akong nakukuhang trabaho, response sa kanila. Of course, kasi nga, ang inyong resume hindi niyo inaayos. Okay? So again, ito pong aking mga advices ay ito yung mga based din sa aking experience kung paano din ako mag-apply dito nga sa Canada. Kahil nga ako na citizen na dito sa Canada, medyo hirap pa din. How much more kayo na mga Filipino or ano ba mga passport ninyo, okay? Or nationality ninyo. But anyway, again, ito ating pag-usapan ngayon ay pwede kayong pumunta doon sa PUA. Ang PUA naman, andun lahat ang listahan ng mga legit agency. But itong ating pag-usapan ngayon, puntahan natin yung workabroad.ph dahil marami pong mga posting dyan. Okay? So, halika, tingnan natin. So, yan guys, ito po yung workabroad.ph at again, sabi ko sa inyo, mayroon ditong mga agency na pwede ninyong applyan. Meron silang mga posting dito, itong mga Chart to Use Prime, Recruitment Specialist,
mga itong Omanphil International Manpower Development Corporation. Meron din ditong mga IPAMS, andito din si First Dynamic. So, again, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong paghahanap ng mga trabaho opportunity dito nga sa workabroad.ph dahil andito sila, no? Ito si First Dynamic, marami din to silang mga job opportunities na pinopost dito. Ito si Chartreuse Prime, si iPAMS, puntahan ninyo dahil sila po ay nagpo-post din dito, no? Medyo baka wala lang silang posting, subalit sabi ko sa inyo, time to time bisitahin niyo itong workabroad.ph. Kung wala man kayo makita diyan, punta kayo sa Job Bank, no? Dahil ito sa Job Bank, meron din ditong mga trabaho opportunity na baka pwede din sa inyo, no? I-scroll nyo lang tong Job Bank, makikita nyo dito yung kanilang mga trabaho at puntahan ninyo, i-filter ninyo yung itong ang mga temporary foreign workers upang mapi-filter lahat ang mga search ninyo diyan sa mga trabaho sa Job Bank, okay? So, yan ang isang mga tips na pwede ninyong makukuha dito nga sa pag-apply ng mga trabaho sa workabroad.ph or dito man sa Job Bank or sa Indeed o anumang mga website. No? So, batay guys, sabi ko sa inyo, sana po ay makapagkuha man lang kayo ng mga gabay na kung paano ba mag-apply ng mga trabaho dito nga sa Canada. Bago kayo mag-apply ng mga trabaho, importante magbasa muna kayo. Mag-research kayo. Tingnan nyo muna kung kayo ba'y qualify sa trabaho bilang isang ano ba. Kung kayo man ay naghanap sa cleaner, naghanap kayo sa housekeeping, naghanap kayo sa caregiver, naghanap kayo sa production worker, factory worker, farm. Kung ano man ang mga trabaho hinahanap nyo, importante kayo muna ay magbasa bago kayo mag-submit ng inyong mga resume. Dahil nagsayang kayo ng oras, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magsayang ng oras, panahon, dahil ang bilis na ng panahon ngayon. No? Matatapos na naman ang Marso, mag-April na naman. Wala pa tayong nangyayari dito. So kaya nga sinasabi sa inyo, tinuturo sa inyo kung paano kayo magawa ng resume, ayusin nyo muna. Tingnan nyo yung mga job and responsibilities dyan. Kung kayo ba ay may klaseng ganyan trabaho, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Tapos, di ba? Kung kayo man ay naghanap ng cleaner, ano ba ang mga basic na qualification sa cleaner? Nagmamap, nagbabacuum, nagda-dusting. Kumpleto naman yan. Ilagay nyo, kopyahin nyo, ilagay nyo sa resume. Di ba? So, importante kasi na kayo ay nagbabasa bago kayo mag-apply para hindi masayang ang oras ninyo at mapuprostrate lang kayo dahil wala namang trabaho para sa inyo. Kaya nga siya sabi sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang. Maghanap kayo, tuloy-tuloy nyo. Everyday. Baka siguro mga umaga, mag-search kayo. Pagkahapon, mag-search kayo. Tingnan nyo kung baka meron para sa inyo. Tapos, basahin nyo. Ano ba ang mga job and responsibility sila? Kung meron kayong klaseng ganyan, lagay nyo sa inyong resume. Kasi by the time na kayo maghanap ng trabaho, bilang isang welder, no, ano ba mga trabaho sa welder? Of course, nagwe-welding kayo ng mga stainless, mga steel, di ba? Yung FCW, whatever, di ba? So marami yan na pwede ninyong gawin. Kaya nga sinasabi sa inyo, bago kayo mag-apply, basahin nyo muna para makita kung kayo ba i-qualify o hindi. And then pag tingin nyo kayo qualify, apply. Kung hindi, next naman, hanap na ulit tayo ng iba, Meron at meron po yan na para sa inyo. Sipag at tiyaga, sinasabi sa inyo. Samahan nyo ng dasal. Hingin nyo sa Kanya. Sabihin nyo, Lord, sana ibigay nyo sa akin. Ako po'y interesado makarating ng Canada. Pangarap ko po to. Sana po, bigyan nyo ako ng pagkakataon na ako po ay mabigyan ninyo ng pagkakataon na makarating ako sa bansang ganyan. No? Dahil talagang napakaganda ang Canada. Ang doktor, walang bayad. Hospital, walang bayad. Mga benefits ng Canada, napakaganda. Di ba? So, yan ang sinasabi sa inyo. Ako, I've been in Canada for 19 years. Wala po akong masamang nakikitang pangit dito sa Canada. Puro maganda. Kaya kung ano man ang nakikita nyo mga pangit dyan, medyo ilagan nyo yan para hindi kayo masakop sa negativity nila. Okay? So, matangin, sabi ko nga, marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider nyo i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron akong in-upload dito sa ating channel. At pwede nyo i-share itong ating mga videos sa inyong mga social media platform. Meron kayong YouTube, meron kayong Facebook, meron kayong Instagram or TikTok. Pwede nyo i-share itong ating mga video para at least meron tayong mga kaibigan
na makarating dito sa Canada na at least marami tayo dito sa Canada ng mga Pilipino, no? So again, sabi sa inyo, sipag at tiyaga sa pag-apply dito sa Canada. Ayusin ang inyong mga resume. Subalit, gano'n pa man guys, maraming salamat ulit sa inyong panunod at subaybay sa aking channel. Ako palit si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.